Naman ang quiz challenge para sa ating Unit 4, Aralin 5, ang informal sektor, mga dahilan at epekto nito sa ekonomiya. So, sa gawain 1, shapes text box, ayusin ang sumunod na titik na nasa loob ng shape box upang mabuo ang salita o konsepto na tumutukoy sa iba't ibang gawain o hanap buhay. Sulat ang iyong sagot sa patlang na nasa ibaba at pagkatapos ay sagutin ang mga pamprosesong tanong. So, bali, iguguhit nyo to sa inyong yellow paper. So, ito yung mga at titingnan sa informal sector, ang gawain 1, shape text box. Yung mga jumbo letters, sagutin mo kung ano yan. So, yung mga tanong, nasabi ko, ano ang pagkatulad ng nabuo mong uri ng hanap buhay? To alin sa masalitang ito ang bago hindi pa ganap na naunawaan? Bakit? Sa iyong palagay, may turing ba ito silang bahagi ng ekonomiya ng bansa? Bakit? Sa gawain to, photo bucket, tingnan mabuti ang larawan. Ano ang sa photo bucket na nasa ibaba? Sagutin ang presong tanong. Patungkol saan ang mga larawan? 2, saang lugar mo madalas makita ang mga ganitong sitwasyon? 3, paano mo maiugnay ang mga larawang ito sa ekonomiya ng pamumuhay ng mga tao? Yan. Saan mo ito nakikita yung unang larawan? So, yun mga larawang ito, yun ang titingnan mo. Sasagutin sa pamprosesong tanong. Para sa gawain 3, Pyramid of Knowledge Chart. So, ang gawain ito ay managlalayong matutukan ang baitang ito. Yung kaularan sa pagkatuto sa aspektong ito ay pupunan ang pinaka-ibang bahagi ng pyramid. Sa pinaka-ibaba, Pyramid of Knowledge Chart, upang masukat ang inisyal na kasagutan bilang mag-aaral sa katanungang nasa ibaba. Ang gitnang bahagi ay papunan mo lamang pagkatapos paunlarin at pinakaitaas na bahagi ay papunan lamang pagkatapos na gawain ang pagnilayan. Iyong ingatan ay yung Pyramid of Knowledge Chart. Maaari mo itong ilagay sa iyong portfolio o kwaderno dahil ito ay iyong kinakailangan hanggang sa dulong bahagi ng araling ito. So yan ano-ano ang dahilan ng epekto ng pag-iral ng informal na sektor ng ekonomiya. So bakit may informal na sektor ng ekonomiya? Para sa gawain 4, project read, analyze, interpret, and draw. Batay sa tekstong ito, nabasa, sagutin mo ang pamprosesong tanong. 1, anong nais parating pahayag ng teksto? 2, sumasang-ayon ka ba sa pangkalahatang mensahe ng ideya ng teksto? Bakit? 3, mula sa datos na nakalap mo sa teksto, iguhit at punan ng mga kasagutan sa iyong kwaderno o papel ang diagram na nasa ibaba. So, ito yung teksto. Sa pangkalahatan, di lamang sa ating bansa mayroong informal sektor. Ito ay naganap kahit sa ibang bansa sa daigdig ayon kay Ula Chowdhury, Assistant Professor, Kazakhstan Institute of Management, Economics and Strategic Research. Sa kanyang papel na nailatahal sa Philippine Journal of Development, ang paglaganap ng informal sector at ang global phenomenon. Ang pag-iral nito sa iba't ibang bansa ay nakakitaan lamang ng pagkaiba-iba nito ayon sa lawak dami pangkalahatang sistema ng operasyon. Gayunpaman, hindi magkaila ang kontribusyon nito sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa, partikular na sa pagbibigay ng empleo o hanap buhay sa mga mamamayan. Para sa gawain 5, words concept of wisdom, sabi nila, isulat mo. So, layunin ng gawain na ito, bigyang sa pagitan ng pagpupunan ng boxes ang mahalagang konsepto na sinabi ng taong ito. Halimbawa, 1, W. Arthur Lewis, anong sinabi niya? Then, Hidayat Allah Chowdhury. Then, si Cleophas Pastrana. Then 4, International Labor Organization, ILO. Then si Silieto Habito, Avon Foundation, House of Representatives, Informal Sector Survey, National Statistics, NSO. So ito yung mga tanong. Guide. Sunod naman ang gawain 6, teksto suri. Batay sa tekstong iyong binasa, sagutin ang pamprosesong tanong. Ano ang pangkalahatang tema ng teksto? Isa-isahin ang mailahad sa dahilan kung bakit umiiral o lumalaganap ang informal na sektor. Sulat ang iyong kasagutan sa radio cycle na nasa ibaba.
So dito mo isusulat ang iyong sagot. Ano-ano ang mga dahilan ng pag-iiral ng informal sector? Bakit may informal sector? O bakit mayroong mga sinasabi natin mga street vendors, may mga sabihin natin may mga KTV bar, at kung ano pa mga trabaho, no? Ngayon may pandemic na nawala na yung mga KTV bar, sabihin natin mga bahay aliwan. At isa pa yung nawala na rin yung mga iba't ibang informal sector, underground, yung sabihin natin mga droga na maligyag droga. Sa iyong palagay, makatwiran ba ang dahilan kung bakit pumapasok ang tao sa loob ng informal sector? Bakit? For gamit ang cycle matrix chart, isa-isahin at ipaliwanag ang epekto ng informal sector. So dito sa baba naman, pagpaliwanag epekto ng informal sector. Paliwanag epekto ng informal sector, yan o. 4 yan sila. So lahat ito isusulat nyo sa yellow paper. Gawain 7, ulat sa bayan ayon sa batas. Matapos nang mabasa mga teksto tulad ng sa programa ng mga batas at mga patakarang pang-ekonomiya tungkol sa informal sector, sagutin mo ang mga pamprosesong tanong na siyang susukat sa antas ng iyong kaalaman. So tanong batay sa teksto, anong bahaging ginampanan ng pamahalaan upang mabigyan ng solusyon o mapabuti ang mamayan sa informal sector? 2. Sa pamagitan ng hierarchy list chart, isa-isahin ang paliwanag ang mga batas sa programa ng proyekto ng pamahalaan na may kaugnayan sa informal sector. So ano yung mga batas na kaugnayan sa informal sector? Ano naman ang programa, proyekto at patakarang pang-ekonomiya na may kaugnayan sa informal sector? Para sa gawain 8, formal o informal, tama o mali, sagutin mo. Basahin at unawain masumsunod na pahayag at tukuyin kung tama o mali. Lagyan ng salitang formal kung tama ang mensahe at ipopormal kung ito ay mali. So, number 1, ang formal na pasimula ng paggamit ng terminong informal sa sector ay pinasimula ni Keith Hart noong taong 1973. So, isulat mo ang word na formal kung tama at ipopormal kung ito ay mali. So, 1 to 10 yan siya. Para sa gawain 9, ipormal mo, jumbled letters. Suriin mo sumunod na pahayag, katanungan at tukuyin ang sagutan sa pamagitan ng pagsaayos ng mga nakalaang titik. Number 1, ang bahagi ng ekonomiya na gumagamit ang mababang antas sa produksyon at halos wala ang mga kondisyong legal na kinakailangan sa pagpatakbo ng negosyo. So yan, ang tingnan nyo ang jumbled letters, sagutin nyo. Number 2, ang tawag sa mahaba at masalimuot na pagproseso ng pagkipag-transaksyon sa pamahalaan. So ito yan, jumbled letters, basahin mo iyong isaayos. 3, ito ang pinagmumulan o nagsilbing budget o pundo ng pamahalaan upang maisagawa ang mga programa at proyekto ng panlipunan. So isulat yung naka-jumbled letters. 4, ito ay pinatupad ng mga kumpanya bilang proteksyon sa mamimili. So yung mga jumbled letters. 5, ito ay tumutukoy sa legal na walang permisong pangopya ng mga pelikula, musika at iba pang anyong CD, BCD o DVD. 6, ang programa ng pamahalaan ayon sa tinadahanan ng RA 8425 na naglalayong iaon sa kahirapan ang mga Pilipinong kabilang sa informal sector. So yan, iyan mo isulat ang mga jumbled letters. 7, batay sa pag-aaral at sa survey, sila ang bumubuo ng halos kalahati ng kabuuang populasyon ng informal sector. So yan, ano yan, ibig sabihin yan ng word na naka-jumbled letters. 8, ay tinuturing bilang pangunahing batas ng bansa sa mga manggagawa. Yan siya na jumbled letters, tama. 9, ang ahensya ng pamahalang tinatag upang makapagbigay ng edukasyong teknikal at kasanayan sa mga Pilipino. 10, ang tawag sa programa ng pamahalaan na may kinalaman sa kalusugan o serbisyong medikal para sa manggagawa. So yung mga jumbled letters, ayos nyo. Para sa gawain 10, pyramid of knowledge chart. So dito isulat nyo ang pinakaitaas na bahagi ay papunan mo lamang pagkatapos ng gawain na pagnilayan. So sa pagnilayan, sa bahaging ito, ang aralin ay pahalawakin mo at pagtibayin mo bilang isang mag-aaral ang mga nabuo na kaalaman ukol sa informal sector. So anong alam mo ukol sa informal sector? Gawain 11, discussion web, pangaturanan mo. Ang layunin ng gawain ito ay masukat ang iyong natutunan ukol sa informal sector at sanayin
ang kasanayan mo sa sistematikong pangatwiranan. Ikaw ay gagawa ng katulad na figura sa discussion web chart. Ito yung discussion web chart sa baba. Dahilan, paliwanag, bakit maraming mga tao o sabihin natin di nakagraduate ng high school, elementary, pumasok sa informal sector. Dahilan, paliwanag, sa gitna nakabuti ba o nakakasama sa ekonomiya ang pag-iral ng informal sector. So sa tabi naman diyan sa kanan, dahilan, paliwanag, bakit kahit sabihin natin bawal, bakit pumapasok pa rin sila. So conclusion mo, sulat sa yellow paper. Pamprosesong tanong, ano ang naging batayan mo sa pagbibigay ng desisyon ng kabutihan at hindi kabutihan ng pagkaroon ng informal sector sa ekonomiya? Ipaliwanag. Para sa gawain 12, flash report story map chart. So, street vendors legal sa Olongapo, posted by online balita on November 20 o 30, 2012. So, basahin nyo, i-post lang ang video kung di mabasa. Ito. So, tanong tungkol saan ang balita. Sa magitan ng story map chart na nasa sunod na pahina. Sulat mo sa loob ng kahon ang pinakatampok ng mahalagang detalye ng balita. 3. Sa iyong palagay, makatwiran ba inilahad ng balita? Bakit? So, ito yung lalagyan nyo ng sagot. Sa yellow paper nyo lang isulat. Gawain 13, pangkatan man ito siya, pero syempre kay may pandemic, pwede man sa bahay nyo lang. So, gumawa ng socio-political caricature o isang, ilagay nyo sa ilagay sa illustration board ang socio-political caricature. So, meaning, yung natin, political system natin, gagawaan nyo ng isang paglalarawan. Ano-ano ang pangunahing konsepto ng informal sector ng inyong pinakita sa caricature? Ito isa-isahin at ipaliwanag ang simbolismong inyong ginamit para ilahad ang mensahe. 3. Sa iyong palagay, maliwanag bang naipakita ang iyong larawan o ang konsepto ng informal sector pangatwiranan? So, ito yung inyong points. 30 points. So, ito na yung pyramid of knowledge, final na answer nyo na ano ng dahilan at epekto ng pag-iral ng informal sector ng ekonomiya. So, masagot mo na yun mula taas, gitna at ibaba.